Mga kababayan, nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyong minomonitor natin kahapon, ang bagyong Francisco at ang bagyong Gardo. Pero ngayon patuloy pa rin po ang epekto ng mga pag-uulan dulot po ng tinatawag natin na southwest monsoon o hanging habagat. Meron din pong nakikita sa tropical cyclone threat potential natin na panibagong banta ng sama ng panahon o panibagong banta ng bagyong mabubuo sa mga susunod po na mga linggo. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye. Sa pinaka-latest na update po mga kababayan ng Pag-asa ay wala na tayong anumang bagyong minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong nakikita ho ninyo sa kanlurang bahagi ng ating bansa, eto pong mga kumpul ng kaulapan na yan ay dulot po ng enhanced habagat o southwest monsoon na nagbibigay ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Bago natin alamin yung sinasabi ko po sa tropical cyclone threat potential, ay alamin muna natin ang forecast weather condition ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon ng Sabado. Sa area po ng Metro Manila, dyan po sa may Cordillera Administrative Region, the rest po ng Ilocos Region, Cavite, parte ng Batangas, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Batanes at Babuyan Islands ay patuloy pong makakaranas hanggang bukas ho ng hapon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon. Dito naman po sa parte ng Caraga, sa may Davao Region at Southern Leyte, maulap na kalangitan din ng mararanasan na mayroong scattered rains and thunderstorms dahil naman sa panibagong weather system natin, ang ITCC o Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsusulubungan ng hangin sa Northern and Southern Hemisphere. Asahan ho natin sa mga lugar na binanggit ko ang mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng mga biglaang bugso ng mga malalakas ho na mga pag-uulan. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, ilang bahagi o the rest ng Visayas ay patuloy na makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa habagat o southwest monsoon. Kaya naman po lumakas ang habagat ay pinalakas siya nitong nakaraang bagyo lamang o itong Super Typhoon Francisco. Kaya tinawag natin na enhanced habagat o southwest monsoon itong nasa kalurang bahagi ng ating bansa. The rest po ng Mindanao, asahan din natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga local thunderstorms na may dalawang kategorya. Yung mahinang thunderstorms at meron tayong severe thunderstorms na usually bandang hapon hanggang sa gabi po ang nagiging epekto. Ngayon naman po, no, bagamat wala na tayong panibagong bagyong nakikita pa ngayon sa loob ng ating bansa, doon naman po sa inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, may nakikita po tayong mga banta ng panibagong bagyo. So ngayon, titignan nating mabuti. Dito po sa tropical cyclone threat potential na nilabas ho ng Pag-asa, may mabubuo po na panibagong sama ng panahon dito po sa may silangang bahagi po ng Visayas at dito sa may kanlurang bahagi po ng Luzon. Bagamat yun po sa ngayon ay nakikita natin na banta pa lamang ng low pressure area. Pero dahil sa lumalakas na epekto ng habagat, pwedeng ma-develop agad na bagyo yung mga low pressure area na ma-develop dyan po sa may silangan at kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa isa pang banta ng tropical cyclone threat potential, pagitan po ng July 2 hanggang sa July 8, magiging dalawa ang LPA dito po. Yung isa nasa Western Luzon, Western Visayas at meron pang isa dito sa silangang bahagi po ng Visayas o dyan sa parte ng North Luzon. Yan po mga banta ng sama ng panahon na yan hindi pa consider bilang mga bagyo. Bagamat ngayon nasa forecast na ang susunod po na mabubuo na bagyo ay tatawagin pong bagyong Henry, inaasahan na mas mataas ang development nito na dumaan sa ating Philippine landmass o sa kalupaan ng ating bansa. Kaya naman po kinakailangan natin magdoble ingat at maging alerto. Ipapaalala ko lamang nasa wet season na tayo, kaya asahan natin na kahit wala pang bagyong aktibo ulit sa loob ng ating bansa,
nandyan na ang active na dyan na ang active na habagat o southwest monsoon na siya nagbibigay ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Yan ho muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.